ta sa kasalan. Daing sagko, daing urog pang makusog. Kalayo kan sa iyang pagkamuot. Sama ko si Kristo Bana, irukyahon ka murawayan niya. Sa bilong na kinapan, sa kapos na katawahan, si Kristo Saan burabot sa satong pagkapahang, anting raw sa oras ning pagkabara. Siya ang yaman kan paladan na dukha, patuninongan sa panahon din horasa. Sama ko si Kristo Bana, irukyahon ka murawayan niya. Sa bilong na kinapan, sa kapos na katawahan, si Kristo Ngunyan po sa tuyang isinaselebrar ang solemnidad ni Kristong Hade. Ang huring Domingo nin taon. Ang tema, ang paghade ni Kristo. Ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, may pagkakaiba sa kinabaknon na kahadean. Ang sa iyang kahadean, bako ang material na kahadean, kundi ang presensya kan Diyos noon na pagkamuot, asin ang kaligtasan na dara kaini. Ang tunay na pagkamuot na may pagsakripisyo, asin ang satuyang mga paggingonga na papagdanayon ini, iyo ang presensya kan kahadean ni Kristo. Siya ang tunay na hade, ninhuli ta siya ang nagpapahiling kan pinakadakulang pagkamuot na may pagsakripisyo kan buhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia na urog na mamatian niya to ang presensya ni Kristo bilang hade sa satuyang buhay. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, pangingenotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang niya na Domingo, maugma niya itong pinagseselebrar, an solemnidad o dakulang kapiestahan kan Kristong Hade. Si Jesus bilang Hade, kan gabos na linalang, hade kan mga hade. Ngunya na aldaw sa tuyang parokya, igwa po kita ni mga hobines na nagtapos pa sana kan tulong aldaw na pagtiripon sa indang youth encounter. Asing kita nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga sinyales, sa mga tao na padagos niyang ipinapadara sa iyang simbahan, tangani na maglakbay kaibakan bilog na mga nagtutubod kay Kristo. Sa tuya man na ibali sa espesyal na paagi na kapangihaluan kan sa tuyang tugang na padi si Father Tix Infante na nagtalikod na sa buhay na ini kasubago pong alas 3:40. Sa tuyang ibali siya sa tuyang pagpamibi na lugod iwara sa iya an balaog na buhay na daing kasagkuran kaibakan sa tong kagurangnan sa iyang kahadean. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Samba
pamibi kita. Diyos na makakamhan asindaing kasakuran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hadi kang gabos na linalang, kay raking warasan ang bilog na linalang, nataling ka sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesu-Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo ang manunungod sa mga taga-Israelita na nagkaburunyog sa Ika ang magiging hade sa Israel. Kaya gabos na gurang sa Israel, nagdulok sa hade duman sa Hebron. Asin ang hadeng si David, nakipagtipan sa sainda, sa atubang nin kagurangnan, duman sa Hebron. Asin linahidan ninda si David, na hade nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem, pinatugtok sa banwa, masarig, makusog, boronyog. Duman minatukad ang mga tribo nin kagadanan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Huli tamay tugon sa Israel, na duman umawon ang ngaran nin kagurangnan. Duman ibinugtak na mga trono sa paghukom, mga trono kan harong ni David. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot sa satuya ang manunungod kan kaligtasan na dara ni Kristo. Ilinigtas kita ni Kristo sa kadikluman. Dinara kita sa liwanag kan Diyos noon na kahadaan. Ninhuli ka ini, mapanuman ang satuyang puso, inin pagpapasalamat sa Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mapakusog man lugod kamo kan gabos, nakakusugan hali sa iyang mamurawayon na kapangyarihan. Tanganing matios nindo ang gabos na bagay. Maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta pinagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na magmamana kan kahadean nin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, saka dinara sa kahadean kan sa iyang namumuutan na aki. Na iyo ang nagkalda sa tuya, saka nagpatawad kan sa tong mga kasaalan. Si Kristo ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang ni Diyos ang gabos na yaon sa langit, asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling o ang dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya,
asin para sa iya. Dati nangyaon si Kristo, bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya, ang gabos na bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payo kan sa iyang hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang enot na binuhay liwat sa mga gadan, tanghaling siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot ni Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya na sa paagi kan sa iyang aki na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban asin nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tawong yaon duman, nagmamasid, mantang an mga lider na Hudiyo, nagtutuya-tuya sa saiya. An sabi ninda, ilinigtas niya an iba, iligtas man niya ngunyan an sadiri niyang buhay, kung talagang siya an Kristo, an pinili nin Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisinda sa iya, inalok nin suka, saka sinabihan, kun ikananggad an hade kan mga Hudiyo, ligtasan an sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamayuhan niya sa tataramon na Griego, Latin, saka Hebreyo, ini an hade kan mga Hudiyo. Pinag-ulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako, bakung ika an Kristo? Iligtas mo ang sadiri mo, asin kami. Ang sabi niya. Alagad sinaway siya kan kaiba niya, dai ka natatakot sa Diyos, hinatulan ka man arog sa iya, tama ang hatol sa to, huli sa ginibota, alagad mayo siyang ginibong sala.
Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman lugod ako pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan sinasabihan ta ka, ngunyan mismo makakaiba ta ka sa paraiso. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na banggi po sa inyong mga tugang. Yes, and of course, special greetings sa satuyang mga holiness, sa 65 holiness na nag-undergo kang youth encounter kan mga nakaaging tulong aldaw. As in, luckily, gabos man siguro nakasurvive. And I'm happy sa support. Bako lang kang mga facilitators, kundi kan mga magurang na nag-anduyog, tanganing ang saydang mga aki makapagpartisipar sa youth encounter. As nanungod man sa alaw na ini, sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kan Kristong Hade. Si Kristo na iyo ang tunay, masasabi niya itong tunay na Hade. Sa kasaysayan kan kinaban, kadakol po ang naging Hade. Pero anong klasing Hade? Sinda. Kadaklan sa mga naaraman niya itong mga Hade, bakong araw kay Kristo na sabi kayan super buot na Hade. Dawa, halangkawan sa iyang dignidad, pero siya nagsakripisyo, naglingkod, as in nagpahiling kan sa iyang pagkamuot sa iyang nasasakupan. Saro sa mga hade na namidbid kang kinaban, iyo ang hadi kang Ehipto, iyo si Ramses. No? Siya midbid, huli kan sa iyang paggamit kan sa iyang kapangyarihan, tanganing magsakop, mag-api, as in, hindi talaga magpahiling kan takot sa iyang nasasakupan, kaya bawal ang magkontra sa iya. Kaya nagrinar siya ning halawig, alagad ang sa iyang nasasakupan, perming pano nin takot. Ikadaw pong hade na namidbid kan kinaban, iyo po ang hadi kang China, na iyo ang nagpagibo kang Great Wall of China, napakadakula na proyekto in such a way na ang Great Wall of China mahihiling sa moon, sa bulan. Kung ikayaon sa bulan, mahiling mo ang Great Wall of China. Pero sa likod kang kagayunan kang Great Wall of China, kadakol pong mga slaves ang nagtrabaho. Pinirit, as in pinersa, na magtrabaho tangani sa nang mamukna ang Great Wall of China. Igwa pa po sarong midbid na hade, si King Louis IV. As in, siya nabuhay na marangya. Actually, igwa siya ning mansyon, palasyo, na igwa ning 1,000 rooms. As in, inigabos at the expense of others, at the expense kan sa iyang nasasakupan. Gusto ta daw po na arog ka iyan ang satuyang mga hade, na daiman talag nagmamakulog sa indang nasasakupan, kundi ang pirming pinag-iisip ninda, iyo na manatili sinda sa pwesto, mag-enjoy kang buhay, up to the extent na mag-api sa kapwa. 2 weeks ako po, kabali po ako sa nag-pilgrimage duman sa Jordan. As in, itong tour guide mi po, permi niyang pigsasabi sa iyang,
disappointment sa klasikang gobyerno na yaon sa sainda. Ninhulita, maski ngaya water system, daw may problema sa water system, kung dai ka maghiro, mayong mangyayari dyan sa iinumon mong tubig. Kaya kaipuhan kang maghinguha, apisar na halangkaw ang bayad, kang tubig midigdi. Of course, generally, disyerto, pero magreklamo ka, dahil ka man lang dadangugon sa itaas. Kaya it's better na magibo ka kan sa imong paagi, tangani na masolusyonan kung ano ang sa imong problema. Oh? Very independent nga kami, pero mapapadapit nga sa bayad, they can dictate their price, their fees. Maski nga ni bako ngayang magayon ang serbisyo. And laws change at any time, will changes anytime. Ang mga batas pabago-bago, may talagang stable na batas. Ang hade anytime pwedeng bago kan pulisiya, asin liwat ang nawawalat, mayong ibang gigibuhon ang mga nasasakupan kundi magsunod. Gusto ta daw considering na leader, of course sabo. Kaya si Jesus sa iyang pagdigdi sa kinaban, pinipresentar niya ang sa iyang sadiri bilang sarong tunay na leader na naglilingkod. Sa enot na pagbasa, pamidbid sa tuya o pinahayag sa tuya ang mapapadapit sa paglahid kay David bilang sarong leader. As in, luckily, si David pinaglahidan na maging leader, siya po nag-reinar sa laog ning 40 taon. As in, siya naging marhay, as in modelong leader. Sabi kan, prefiguration kan paghahadi ni Kristo. So iyan ang, kaya para sa mga Hudyo, si David sarong talagang tunay na pastor, tunay na marhay na pamayo kan sa indang banwaan. Kaya ina-idolize ninda ining si David. Alagad, ang kapanuan kan pagiging tunay na leader, mahiling ta sa satuyang kagurangnan. Leader na maski nga ni nangahulugan ning kagadanan sa iyang itinayaan sa iyang buhay. Ang trono niya, bakuan, dakula asin magayo na palasyo. Ang trono niya, iyo ang krus. Kaya ang ebanghelyo na satuyang na hinunyugo niyan, iyo ang mga huring pangyayari sa iyang buhay, mantang siya nakabayubay duman sa krus. Igwa pong tulong nangungurog na mga tao maliban kay Jesus sa ebanghelyo. Enot ang mga leader nin mga Hudyo na nagtutuya-tuya kay Jesus. Ano ang sabi ninda? Ilinigtas niya an iba, iligtas man niya ngunyan an sa iyang sadiri, kung talagang siya an Kristo, an pinili ni Diyos. Ilinigtas niya an iba, iligtas niya man an sadiri. Siguro nahiling ninda, na-recognize ninda na si Jesus, totoo sa iyang pangaran, nagliligtas, apwera kan sa iyang sadiri. Ininot niya muna ang pagliligtas kan kapwa. Totoo man ang sa indang sinabi. Ning hulita, iyan si Jesus. Ang ikaduwang nagtutuya-tuya kay Jesus, iyo ang mga soldados na nagrani sa iya, asin inalok nin suka sa kasinabihan, kung ikananggad an hade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri mo, ligtasan ang sadiri mong buhay. Pareho man ang sa indang kaisipan, dapat kung ikahade,
iligtas mo an sa imong sadiri. Ini ang kaisipan na sa paghuna ninda ang pagiging hadi, pagiging makasadiri, na isipon permi, inuton permi an sadiri. Pero bako yan ang kaisipan ni Jesus, ang paghahadi, pamumuhay ni sarong tao para sa iba. Oh? Maski ini nangangahuluganin sakripisyo. Ini po ang ikadua. So, enot, so mga leader kan mga Hudiyo, ikadua, ining soldados. Asin, igwang ikatulo. Arin iyan, itong saro sa mga kriminal na nakapako duman sa krus. Ano ang sabi kan kriminal na ini? Sabi niya kay Jesus, bakong ika, ang Kristo, iligtas mo ang sadiri mo, asin kami man. Oh? Look at the commonality kan sa indang mga expression. Perming iinuton ang sadiri bago ang iba. Alagad iyon na sana maging mantra ta sa satuyang pagkabuhay. Jesus, girumdumaman lugod ako pag-abot mo sa imong kahadian. Jesus, remember me when you are in your kingdom. First word, Jesus. Ano po ang kahulugan kan pangaran na Jesus? Siguro halutan nang nasasabi ang sa iyang pangaran. May mga tao, may mga hobines, mga nan pangaran Jesus. Sisay ang Jesus. Tigdi sa 65 na nag-graduate. Ang meaning kang Jesus, iyo na Jesus saves. Si Jesus nagliligtas. And He is true to His name. No? Si Jesus ang nagigikanan kan sa tong kaligtasan. In fact, si Jeremias, ang apo niya kay Jesus, iyo ang kagurangnan nin kaligtasan. Jesus is the Lord of salvation. Oh? See, saan kita makakaako kang kaligtasan kay Jesus sana. Oh? Alagad, kasabay kan pangaran, iyuman an sa tuyang misyon. Ang pangaran ni Jesus na magliligtas, kasabay dyan, iyo an sa iyang misyonin pagliligtas. So, maninigo sana na sa aldaw na ini, sa tuyang ginigirom dom si Jesus bilang sa tuyang tagapagligtas. Aram po nindo ining selebrasyon kang Christ the King, Kristong Hadi, nagpunsa na po ini kang 1925. Ano po ang katuyuhan ta pinagpunan ni Pope Pius the Ninth ang selebrasyon na ini. Ini po ninhuli sa nangungurog na kaisipan o paagi kan pagiging pagmamanihar kan mga nasyon. Oh? Na siringani sa mga nabanggit kong mga hadi na namidbid kang kasaysayan, pirming ang nasa isip pananakot, pagtatakot, asin pahiling ning puwersa sa mga nasasakupan. Mahiling ta dyan sa mga panahon na yan ang mga imahe ni Stalin, Mussolini, na kung saan ang paagi kan sa indang pagmamanihar kan gobyerno, iyo ang inaapod na totalitarianism. Ano ining paagi nin pagmamanihar? Ini ang klase ning gobyerno na bawal ang magkontra. Ang gobyerno o mga autocrats, iyo ang may control sa gabos. Dai mayong pagkakaibaan public life and private life. Gabos yan sakop kang namamayo kang gobyerno. So mayong dahilan ang miyembro
kan komunidad na magreklamo, magsunod lang, yan ang prinsipyo. In fact, si Ramses, itong binanggit ko sa na hade kang Ehipto, ang sa iyang motto, I am the greatest. Ako ang pinakaurog. Mayong dapat na magkontra. Siyempre, magabat para sa mga nasasakupan. Kung ang satuyang mga leader, siring kayan. Ang iniisip iyoan sa diri. Alagad, si Jesus, itinao sa tuya bilang sarong tunay na leader. Tunay na leader dahil ang permi niyang iniisip, iyoan sa iyang nasasakupan, urog na ang mga kasaraditan. Itong mga nagtitios, itong mga api, mga dukha. So, sindaan priority niya, asin siya handa na maglingkod maski sa kasaraditan. Iyan siya ang tunay na leader na itinatao sa tuya bilang modelo nin pagmanihar. Although masasabi niya to na harayo pa kita sa siring na ideal kan kahadean na iyan. No? Perming ang kwenta sana all, sana ang kahadean magdatong. Kaya everyday kita nagpapangaji, thy kingdom come. Kang every time na magpangaji kita kan aman niya mo sinasabi ta, magdatong lugod ang kahadean mo. Ninhulitaan kahadean na dara ni Kristo, kahadean ning hustisya, kahadean ning pagkamuot, asin kahadean nin katuninungan. Pwede sir, na sa tuyang kapanahunan, in our lifetime, pwedeng da itatulos mamatian ini. Alagad, ini ang pinagpopromisa sa tuya, kung kita maging saro ki Kristo, urog na kung sa tuyang aakuhon si Kristo bilang hadi kan sa tuyang puso, mayong dahilan na si Kristo dai maging hade kan sa tuyang komunidad na sa tuyang kinababalihan. And ngapit na aldaw, iting mga na-experiensyahan tadigdi na kamautan na maging parte kang kahadean ninyan, tunay na mamamatean ngapit na aldaw kung kita makasaro sa iya, duman sa iyang kahadean sa langit. Kaya namumutan ng mga tugang ang challenge sa satuya, lambang saro sa satuya, iyo na ako unta si Kristo bilang hadi kan satuyang puso, asin siya man lugod ang magdara nin pagbabago sa satuyang mga komunidad, asin sa satuyang banwaan. Amen. Matindog na po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Langit asin dagat
an kahadean kan Dios, kahadean ning katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Mamibi kita sa amang langit nun para sa biyaya na mautob an satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay, an satuyang simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamot, asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tao, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo, sa paagi nin karahayan, katotoohan, asin katanosan sa satuyang mga harong, asin komunidad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, maging bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos para sa kaligtasan ning gabos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga maedad na asin mga biyaddi, makamati nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magkaiguan nin lugar sa kahadean kan Diyos, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa kataninungan sa tuyang ibali sa tuyang pamibi ang kapahingaluan kan sa tuyang tugang ni si Father UTQ Infante na lugod iwara sa iya ang buhay na daing kasagkuran, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Nan mga hobines sinda magdanay sa pagkamot kay Kristo, asin si Kristo lugod ang maging sentro kan sa indang pagkabuhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan ang sa imong aking Sesu Kristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inanda mo para sa mo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Mamibi ka mo nga tugang, tangan niya sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nadudulot sa imo kan sakripisyo ng pakipag-ulian ng tao, mapakumbabang namimibi, inaanaki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan an bugtong mong aki sa mong kagurangnan sa Jesucristo bilang danay na padi asin hade kang gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubo sa katauhan asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean ning katotoohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit nun na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, asin ang gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, ulita sa imong aki, sa mong kagurangnan sa Jesucristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo. Binubuhay asin pinapadbanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing puon, pagsirang, sagod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabendisyonan, papagkanig ang pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan na sa Jesucristo, na sa iyang pagbuot siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak asin tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man, pagkabamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray nagpasalamat sa imo asin nagbindisyon, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubos. Kaya kagurangnan kami na nagrorondom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kining buhay asin banal na sakripisyo. Liling niya, namimibig kami andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minaot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabaago kan hawak asin dugon kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, mabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu kay Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, ni San Jose na sayang esposo, kay bakan sa imong mga santos, apostoles, asin mamurawayo na martires, patinggabos ng mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa imong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag manlugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban. An sa imong simbahan, na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot. Kay bakan sa imong surugoon, si Francisco na samong Papa, asin kan samong obispo si Rolando, asin kan kay bakang gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo na Ama, kay raking pagsararoa sa imo, ang gabos mong mga aki sa inman nakawarak. Ang mga tugang nyamong gadan, urog na si Eutikyo, asin ang gabos na nagpagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akuon sa imong kahadayan, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamarawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
Natupduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Na nagpaparaan
O si Kristo ang satuyang hade, siyang kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Pagirumdum po sa maako ning komunyon na halion muna ang face mask bago buksan ang kamot sa pag-ako kan banal na Eucharistia. Hawak ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon inday pagka magagadanon. Namimibi tanganing nag-uugma sa pag-apod kan mga tugon ni Kristo. Hadi kang gabos na linalang. Kami mabuhay kay Banya sa langit no nakahadean sagkod paman. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Magula po para sa nagkapirang anunsyo. Inot po sa Sabado, November 26, Sabado bago kang First Sunday of Advent, magkakaigwa po nin recollection, Advent recollection, digdi sa tuyang simbahan, na pamamayuhan o ipapacilitate ni Father Rex Hidalgo. So, gabos po imbitador, kung may panahon, yan po gigibuhon pagkahapon. And then, pong blessing kang Advent treat sa misa, pagkatapos kang 5:30 o durante kang misa sa pagkahapon at 5:30. Ikadua po, sa November 28, Lunes hanggang Biyernes, igwa pong retreat, annual retreat ang mga kapadian. Alagad po, ang ma-retreat lang po, digdi si Father Junabo, maduman siya sa Alfonso Cavite, kay bakan mga padi kang Cáceres, si Father Pepe Pimentel, ang mga retreat po kang mga retired priest sa Basilica for around 2 days. Pero po ako, mawawalat po digdi, ito pong pilgrimage ko po sa Holy Land, considered as retreat, kaya may misa po man giraray, digdi aroal daw sa simanang iyan. Ako po ang mamisa, mako akang gabos ng mga schedule, digdi sa parokya. And then po, sa kuya man pong ngunyan, tinawag po ang pangaran kan sarong uordinan na taga-digdi po. Iyo po si Jem Norris Samar Penetrante. So, i-present ko po siya digdi sa inutan tanganing urog na mamidbiran po nindo. Siya po si Jem, Reverend Jem sa Norris Samar Penetrante, nakatalaan na ordinan sa maabot na December 7, Wednesday, duman sa katedral sa Legazpi. Ngunyan po giniboan ikatulong tawag. Siring sa kakasalon, tinatawag po ang sarong kandidato sa banal na orden. So, siya po aki ni Mr. Guillermo Penetrante, as in Nancy Samar, at sa tuyang PPC President, PPC Chairperson, kan sa tuyang parokya. Kaya maswerte po kita, maugma kita na ang anuman na bukasyon, pirming bunga kan komunidad, kan karahayan, kan komunidad. Siya po taga San Francisco, nabwa asin kung papaladon na siya maordinan sa December 7, may igwa po siyang Thanksgiving Mass digdi sa December 10. So kaya po habang day pa po siya inoordinan, kung igwa po ni mga objection sa planong ordinansya, may panahon pa po kamo. Sasabihin nindo lang po sa sakuya, sakura paroko, bako kung kisay, kundi sa sakuya, taan luwas kaan marites, pag sa iba, sakuya, ako ang dapat makaaram. As in, and hopefully, sa tuya man na padagos na ipagpamibi na siya mag-persevere sa iyang bukasyon, and praying for his preparation for his forthcoming ordination. Presbyteral ordination comes December
December 7, Wednesday, duman po sa Cathedral kan Legazpi. So, palakpakan niya to siya. Thank you, Reverend Jen. As in lastly, ngunyan pong banggi, naugma kita na kadakol holiness. Imagine, 65 po sindang nag-undergo kang youth encounter. As in, inimagay na sinyal na daiman mababakantihan ang satuyang simbahan nga pit na aldaw. Naugma, na perming may mga hoben na nagpapartisipar sa mga celebration kan satuyang Santa Misa. Kaya di po kita magsawa na magsuporta sa formasyon kan satuyang holiness. Kaya nagpapasalamat ako sa mga facilitators, sa sponsoring group. Actually po ang nag-sponsor sa inda, itong mga previous batch na nag-YE. As in, sinda nag-a-assist digdi sa mga bago. Sana tuloy-tuloy po na igwa kita kaining programa. I'm sure very meaningful po ang pinag-agihan nindang formation, knowing themselves better, as in mayong maikukumparang formation ang inaagihan ninda. Kaya nagpapasalamat kita siyempre sa mga participantes, as in sa mga magurang na nagsubol sa saindang mga aki na magpartisipar. Salamat po sa saindang suporta. At yan po igwasinda ning graduation ceremonies duman sa Parish Pastoral Council. Kaya tawan po nyato sinda ning palakpakan as our appreciation. So congratulations sa indo mga tugang nyamong hoben. So yan man po sana ang narumduman kong announcement kasi bago po sinabi na sa ibang mga announcement. Matindog na po kita. By the way, ang wake po ni Father Tix, ipapaaram na sana sa mga masunod na aldaw. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan. Lakaw kamo, iharubay ang ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.